Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Binibining Generous Talaba, ang makakasama ninyo sa asignaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa araw na ito, inaanyayaan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Amen. Meron bang lumiban sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating sarili. Siguro, 2, 3, 4, 5. Itaas. Alam kong handa na ang bawat isa sa inyo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ipapaalala ko muli sa inyo ang ating alituntunin sa silid-aralan. Pang-4, tumahimik at umupo ng maayos. At ang panghuli, maging mabuti sa bawat isa. Naintindihan ba ang ating mga alintuntunin? Mabuti naman. Ngayon, babalikan natin ang itinalakay natin kahapon. Ano nga ba ang ating itinalakay kahapon? Ella? Magaling, Ella. Ano ba ang kalagahan ng pagsulat? Mike? Mahusay. Meron tayong 3 layunin sa araw na ito. Una, nalalaman ang kahulugan ng mga layunin ng pagsulat. Pangalawa, natutukoy ang kahalagahan ng 5 kategorya sa pagsulat. At ang panghuli, nakikilahok ng aktibo sa bawat aktibidad. Naintindihan ba ang ating layunin sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Handa na ba kayo sa ating aktibidad ngayong araw na ito? Yan ang gusto kong marinig. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Lagay ang tamang sagot kung anong layunin ang nasa ibaba. Naintindihan ba? Mabuti naman kung ganon. Ang ating itatalakay ngayong araw na ito ay tungkol sa mga layunin sa pagsulat. Ayon kay James Ganevy 1971, may 5 kategorya sa pagsulat kung bakit nagsusulat ang mga tao. Una, expressive. Pangalawa, formulary. Pangatlo, imaginative. At pang-4, informative. At ang panghuli ay persuasive. Ano nga ba ang expressive? Ang expressive ay personal na pagsulat para maipahayag ang ating sarili. Mga halimbawa nito, mga tula, sanaysay, liham ng pagmamahal, o tala-arawan. Formulary. Isang mataas na standardisadong pagsulat. Ang halimbawa nito, kasulatan o kasunduan sa negosyo o business. Pangatlo, imaginative. Upang magbigyan ekspresyon ang mapanikhang imahinasyon ng manunulat. Halimbawa nito ay ang paggawa ng kwentong pantasya o nobela. Ang 4, informative. Upang magbigyan ng mahalagang impormasyon, datos at ebidensya. Halimbawa nito ay mga balita, aklat ng pag-aaral, at iba pang naglalaman o magbibigay ng impormasyon. Persuasive. Ang persuasive ay upang makapanghikayat, mapaniwala ang mambabasa dahil sa mga ebidensya o katibayang inihayag. Ang halimbawa nito ay argumentatibong sanaysay, mga liham o petisyon, mga anunsyo ng kampanya at iba pa. Naintindihan ba ang ating mga layunin sa pagsulat? Mabuti naman kung ganon. Ano-ano ang 5 kategorya sa pagsulat? Napakagaling! Para sa inyong individual na aktibidad, magbigay ng isang layunin ng pagsulat at ipaliwanag sa harapan. Naintindihan ba? Mabuti naman. Para sa inyong takdang aralin, ibigay at ipaliwanag ang 5 kategorya sa pagsulat na nagiging rason kung bakit nagsusulat ang tao. Ilagay sa isang malinis na papel at ipasa pagkabukas. Naintindihan?
mabuti. Muli, ako si Binibining Generous Talaba, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Paalam sa lahat at maraming salamat sa pagkikinig at panunood.